So ito ay nangyari para tayo ay maging tunay na saksi, true witness. So bago yon, let us confess our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Okay. So, true witness. So basahin natin, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. So, si Jesus, tinawag niya o kinuha niya yung kanyang mga disipulo. So, ilang bang disipulo meron si Jesus? So, meron siyang 12 disciple, diba? Pero, nung pagkakataon na ito, tinawag niya yung tatlo. Si Peter, si James, at si John. At dinala niya doon sa mataas na bundok. So, bakit kaya niya yun ginawa, diba? So, tayo, bilang isang disciple, tayo ay pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? So, pinili tayo ng Diyos para maging isang true witness. Ano yung ma-witness natin o ano yung masasaksihan natin? Diba? So, pangalawa, Jesus led His disciples. So, ginabayan niya yung kanyang mga disipulo. So, hindi niya lang basta tinawag, diba? So, sabi niya, sumunod kayo sa akin, o hali kayo, diba? Pero ginabayan niya sila. Diba? So, halimbawa, merong isang baby, kagaya si Summit, diba? Baby siya. So, dinala natin siya sa isang lugar, doon sa malawak na lugar, kasi gusto natin siyang turuan maglakad. Diba? Kaya lang, binitawan lang natin siya doon. Binitawan lang natin siya, inayaan lang natin siya doon maggulong-gulong, magapang-gapang. Matututo kaya siyang maglakad? Diba? So, kailangan ay gabayan siya. Gabayan natin siya para siya ay lumakad. So, yung mga disciple, wala naman silang gagawin sa bundok. Anong gagawin nila sa bundok? Diba? Pero dahil sinabi ng Diyos, nilid sila para umakyat doon sa bundok, kaya sila nakarating doon sa lugar na yon. So, nawa, araw-araw ng ating buhay ay nararanasan natin yung paggabay ng Diyos sa ating buhay. So, ano yung nangyari doon sa bundok nung pagdating nila doon? So, Jesus revealed Himself to His disciples. Ipinakita ng Diyos yung kanyang sarili sa kanyang mga disciples. At sila ay naging tunay na saksi ni Jesus. Ayan. Saksi ni Jesus. Diba? So, at ano nga ba yung natunghayan nila? O ano yung nakita nila? Ano yung bagay na in-reveal sa kanila ni Jesus nung time na nandoon sila? So, number 1, who is Jesus? Sino si Jesus sa tingin ninyo? Diba? Tinanong niya yung kanyang mga disipulo, sino ako sa tingin ninyo? At marami silang sinabi. Yung iba, sabi siya ay propeta. Yung iba, sabi siya ay mabuting tao. Siya ay magaling na guro. Diba? Siya ay kagaya ni Elias. Diba? Pero sino nga ba si Jesus? Sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Pero, sino nga ba si Jesus? Diba? So, number 1, sabi niya dito, Jesus is God. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay Diyos? Ito yung isang bagay na yung mga relihiyon ay gusto nilang tanggalin. Pwede kang, tinuturo nila na si Jesus mabuting tao. Si Jesus, dapat nating sundin, paniwalaan. Diba? Kasi siya ay role model. Pero pagdating sa si Jesus ba ay Diyos? Sabi nila, hindi. Hindi. Ayaw nila tanggapin na si Jesus ay Diyos. Pero sa mga true disciple o sa mga tunay na witness, ipinahayag ni Jesus, ipinakita ni Jesus na siya ay Diyos. Sabi doon sa verse 3, His cloth become dazzling white. Diba? Whiter than anyone in the world could bleach them. Diba? Alam niyo ba yung breeze? Yung may lakas ng 10 kamay? Diba? So, pag ginamit mo yon, kahit na ganyan-ganyan lang yung kusot mo, puputi yun siya kasi may lakas ng 10 kamay eh. Subukan nyo na? Diba? Pero sabi dito, sobrang ningning ni Jesus, sobrang nagliliwanag yung kanyang katawan, maging yung kanyang kasuotan, na
kahit na pagsama-samahin mo pa lahat ng bleach, lahat ng sabon na panglaba dito sa mundo, ay hindi makakatumbas doon sa kaputian o doon sa kaliwanagan na meron siya. So ipinakita ni Jesus kung ano yung kanyang totoong itsura o yung totoo niyang anyo sa kanyang mga disciple. So yung term na ginamit dito is transfiguration. Transfiguration. So ibig sabihin, nagbago talaga yung kanyang figure. Di ba? So nagbago yung kanyang figure. Di ba? So nakita nila na si Jesus, mula doon sa parang ordinaryong tao lang, di ba? Parang biglang nag-iba yung kanyang anyo. Transfiguration. Yung iba dito gusto mong maging transgender. Wag naman. Di ba? Transfiguration. Hayaan na lang natin si Jesus magbago ng anyo. Kayo, okay na yan. Ligo lang yan. Sinasabi ko sa inyo. Ligo lang yan. So, transfiguration, sabi niya doon. So, siya nagbago yung kanyang itsura. So, sabi niya dito, ipinakita niya yung kanyang divine glory. Ayan. At pinakita niya sa kanyang mga disciple na hindi lang siya basta dakilang guro, di ba? O dakilang propeta, o isang religious figure, di ba? Pero siya ay Diyos mismo. At sabi niya sa John, at sabi ko nga kanina, 3 disipulo niya yung naka-witness nito. Si Pedro, si James, at si John. Si Pedro, nung si Jesus ay pinako sa krus, tumakbo siya. Dinanay niya si Jesus 3 beses. Si James, ganun din. Nawala din siya. Hindi natin alam kung saan siya pumunta. Pero si John, siya yung naging saksi. Nung time na pinapako si Jesus, nandun siya sa harapan ni Jesus. Diba? Sabi ni Jesus sa kanya, Maria, sabi niya, anak, ito yung iyong ina. Tapos sabi niya doon, kay Maria, ina, ito yung iyong anak. So si John yon yung kausap ni Jesus. Diba? At yung John na ito, na naka-witness ng transfiguration, sabi niya sa kanyang aklat na isinulat sa John 1:1, sabi niya, the Word is with God and the Word was God. Sigurado siya. Bakit? Kasi na-experience niya yung bagay na ito. Nakita niya, di ba? And through Him, everything was made. And without Him, nothing has been created. So hindi lang siya basta Diyos. Kung hindi sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha. Di ba? At kung hindi dahil sa Kanya, walang bagay na nilikha. Kaya kung tatanungin kayo sa nagsimula ang tao, hindi sa unggoy. Mukha lang unggoy yung katabi mo. Pero hindi sa unggoy nagsimula ang tao. Kung hindi saan? Sa salita ng Diyos. Kay Jesus Christ. So doon nagsimula ang tao. Sabi niya, itong oras na ito o yung event na ito, sabi niya, ito yung nagpakita ng totoong nature. Kung sino nga ba si Jesus. Kung saan nga ba talaga siya nagmula. So, yan. So, at ito rin yung nagkumpirma na si Jesus ay yung fulfillment ng pangako sa Bible, which is yung susunod nating point. Sabi niya dito, Jesus is the Christ. So, who is Jesus? Jesus is the Christ. So, sabi niya dito sa verse 4, and there appeared before them Elijah and Moses who were talking with Jesus. So, bigla na lang lumabas. Nung nagbago yung anyo ni Jesus, biglang lumabas si Moses at saka si Elijah at sila ay nagchichismisan. Nag-uusap sila. Siguro kasi nung time na ito yung malapit ng ipako si Jesus sa krus. So, nagmi-meeting silang 3. Diba? Siguro, hindi ko alam kung ano pinag-usapan na. Hindi naman sinabi sa Bible eh. Pero siguro ito yung time kung saan sinasabi nila na ito na yung time. Ito na yung time kung saan yung mga nakasulat doon sa aklat ng mga batas at aklat ng mga propeta, ito ay matutupad na. Diba? So, pamamagitan ni Jesus Christ. Pagkapako ni Jesucristo at muli niyang pagkabuhay. So, sa Bible, si Elijah at si Moses, sila ay nagre-represent ng batas at ng mga prophets. Kasi kung titignan natin, si Moses, sa kanya ibinigay yung batas. At si Elijah naman, siya yung tinatawag na greatest prophets. So, sila yung nagre-represent sa laws and prophets. Kaya yung kanilang presence kasama si Jesus doon,
ni Moses at saka ni Elijah, yung pagpapakita nila doon, ito yung pagpapakita na, si Jesus, siya yung tutupad doon sa plano ng Diyos. Walang iba kung hindi yung kaligtasan ng mga tao. So, kaligtasan ng mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. So, ito yung nagpapakita na lahat na nakasulat sa Bible ay natupad sa pamamagitan ni Jesus. So, pangatlo, Jesus is the Son of God. So, hindi lang basta anak ng Diyos. Kasi lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan para maging kanyang anak. Diba? Nung time na tinanggap natin si Jesus sa ating puso. Pero ito, sabi niya dito, so, hindi lang basta anak ng Diyos, kung hindi, yung relationship na meron sila ng Diyos, ipinakita dito. So, hindi lang siya anak, kung hindi isa. Diba? Sila ay isa. Sabi niya dito, then a cloud appeared and covered them, and the voice came from the cloud. This is my son, whom I love. Listen to him. Makinig tayo sa kanya. Sabi niya sa John 1:18, sabi niya, wala pang nakita sa Diyos. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God. Sinabi doon na siya ay Diyos ulit. Sabi niya, wala pa nakita sa Diyos kung hindi yung anak na Diyos din, sabi niya. At, and is in closest relationship with the Father. He has made him known. So sa pamamagitan ng anak na ito, ang Diyos ay naipakita, naipahayag. Kaya nga sabi nga ni Jesus sa kanyang salita, kung sino yung nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Diba? So kung nakita natin si Jesus, nakita din natin yung Ama. Yan. So sabi niya dito, sabi niya, yung boses na ito yung nag-confirm, nagpahayag kung sino nga ba talaga si Jesus. At kung ano yung authority na meron siya. Ano yung kapangyarihan na meron siya. Diba nung Sunday, pinag-usapan natin is yung power na ipinakita, pinahayag sa pamamagitan ng gospel. So ano nga ba yung kapangyarihan nito? Ito yung kapangyarihan upang magbigay ng kaligtasan. So upang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi niya dito, pangalawa, yan. So sa lahat ng bagay na ito na kanilang natunghayan, sa lahat ng bagay na ito na kanilang nakita, di ba? So, dito natin makikita yung limited o yung pagiging limitado ng mata ng isang tao. Di ba? So, sa lahat ng ito ng natunghayan nila James, Peter, at John, di ba? Nagkaroon sila ng tinatawag nating limitasyon. So, nung time na yon, yung kanilang spiritual state ay hindi pa prepared, hindi naka-prepare sa kanilang mga makikita, sa kanilang masasaksihan. At minsan, ganun din tayo. Merong dakilang bagay na ginagawa ang Diyos, pero ikaw, hindi ka handa. Yung ating spiritual state ay hindi handa, hindi prepared. Diba? So sabi niya sa number 1, sabi niya, my own thoughts. Bakit? Kasi yung ating sariling kaisipan ay nakatatak pa rin sa atin, naka-imprint pa rin sa atin. Sabi niya dito, Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Sabi niya, Guro, napakaswerte naman namin, nandito kami. Yun yung sabi ni Pedro. Di ba? Buti na lang, nandito kami. Di ba? So, igagawan ko kayo ng 3 kubol. Diba? Isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elijah. At dito tayo magsaya. Sama-sama. Diba? Which is maganda naman yung intention ni Pedro. Maganda naman yung kanyang puso nung sinabi niya yun. May masama ba siyang intention? Diba? Pero kaya lang, hindi niya nakita kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. Why? Why? Bakit nangyari yung bagay na yun? So dun sa RTS, narinig ko, sabi doon, ay kapag may mga bagay na nangyayari, dapat ang tanong natin ay hindi how, hindi paano. Paano natin ito gagawin? Paano natin ito susolusyonan?
Pero ang tanong dapat natin ay why? Bakit nangyayari yung mga bagay na to? Ano yung dahilan? Bakit ginagawa natin yung mga bagay na to? Ano yung dahilan? Di ba? Mas magiging tama yung iyong desisyon kung hindi mo muna iisipin kung paano mo yun gagawin, kung iniisip mo bakit mo yun ginagawa. At tuwing gagawa tayo ng desisyon, dapat ang nakasentro tayo sa gospel. Ito bang gagawin ko para sa gospel? O gagawin ko lang para sa aking sarili? Diba? Maraming pagkakataon, ang tao, ginagawa lang nila yung mga bagay para sa kanilang sarili. Tapos ginagamit nila yung gospel para i-justify yung kanilang maling ginagawa. Diba? Okay lang yan. Anak naman talaga tayo ng Diyos. Totoo yun. Diba? Pero hindi natin gagamitin yung gospel to justify yung ating mga maling ginagawa. Diba? Kung mali, mali. Sabi mo sa Diyos, Lord, mali. Diba? Kaya sino tanongin mo, mali talaga eh. Mali talaga. Diba? But, wag nating hayaan na yung mga maling bagay ay mag-alis sa atin ng ating enjoyment sa gospel. Ibigay natin lahat sa Diyos. Hindi naman natin kayang baguhin yung ating sarili. Diba? So, ibigay natin sa Diyos. So, sabi niya dito, my own thoughts, yung aking sariling kaisipan. Inilagay ni Pedro yung kanyang sariling kaisipan doon sa kanyang mga nakita. Yung mga pangyayari na gano'n, na parang sobrang overwhelming para sa kanya, parang napakalaking bagay para sa kanya. Pilit niyang ginawa ng solusyon sa sarili niyang kaisipan. So sabi niya dito, so kahit nga maganda naman yung kanyang intensyon, pero ito yung nagpapakita ng ating limitasyon bilang isang tao. Diba? So sabi ko nga, pag gagawa tayo ng desisyon, sabi muna natin, isipin natin how. Hindi how yung isipin natin. Hindi yung kung paano natin ito gagawin, kung hindi, why. Ano yung dahilan, bakit natin ito ginagawa? Ano yung dahilan? Why? Diba? So pangalawa, sabi niya dito, my emotion. Verse 6. So, dito pinakita kung bakit nga ba ganun yung reaksyon ni Pedro. Bakit ganun yung kanya naging reaksyon? So sabi niya dito, out of fear and confusion. Meron siyang takot at meron siyang pagkalito. Anong nangyayari? Hala, kanina lang. Normal pa siya, pero ngayon hindi na. Nagliliwanag siya. Di ba? Anong nangyayari sa kanya? O anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa inyo? Di ba? O kanina lang, gising pa siya, nakatitig pa siya sa akin, pero bakit ngayon, tulog na. Ano nangyayari? So, my emotion. Sabi niya dito, he didn't know what to say. They were so frightened. Hindi nila alam kung ano yung sasabihin nila. At sila ay sobrang takot. Di ba? And out of the blue, biglang nagsabi ng ganun si Pedro. So, there are times sa ating buhay na dumarating tayo, pumapasok tayo sa problema. No? May mga problema na tayong ginagawa. So sabi nga ni Pastor Tom, minsan tinatanong siya ng kanyang asawa, anong gagawin natin? Ano yung decision mo? Pero hindi niya alam kung ano yung sasabihin. At ang ginagawa niya, hindi muna siya nagsasalita. Bakit? Kasi hindi niya pa alam kung ano yung kanyang gagawin. Diba? At hinihintay niya yung leading o yung gabay ng Diyos para makapag-desisyon sa bagay na yun o doon sa problema na yun na kanyang kailangang bigyan ng solusyon. So, ganun din tayo. So, pwede rin naman natin i-apply yun sa ating buhay. Ilang beses ka na bang nagkamali dahil doon sa sitwasyon, gumawa ka ng desisyon? Ilang beses ka na bang napahamak dahil nung nandun ka sa sitwasyon, gumawa ka ng desisyon? O why not try naman natin na kapag nakaramdam tayo ng takot, nakaramdam tayo ng fear, tumahimik muna tayo at enjoy natin yung moment na yon. Bakit? Kasi itong bagay na to, hindi na kailanman nangyari. Nung time na si Jesus nag-transfigure, naulit na ba yun? Naulit pa ba yun ulit? Hindi na. Parang kagaya nung si Pedro, nung lumakad siya sa tubig, nung nakahakbang na siya, nasa labas na siya ng bangka, di ba?
Kung in-enjoy niya na lang yung moment na yon at hindi niya tinignan yung waves, hindi siya nagkaroon ng takot, di ba? Hindi sana siya lulubog. Kaya lang, yung excitement niya, wow, nakakalakad ako na sa tubig. Bilang pagtingin niya, umaalon, bigla siyang lumubog. Nung time na yon na nakita nila si Jesus, so imbis na tumahimik na lang sila at hindi magsalita, pero siya biglang, nandun agad siya. Gagawin kita ng bahay dito, ganyan, ganyan. Para sa'yo, para sa kanya, para sa kanya. At dito tayo, magsasaya tayo. Na? So, yun talaga yung ugali ni Pedro. So, hindi naman ibig sabihin na masama siya. Pero ang ibig sabihin doon, in our weakness, sa ating weakness, doon sa mga bagay na mahina tayo, doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ayan. So, sabi niya, my emotions. So pagdating sa verse 8, biglang nawala si Elijah at si Moses at natira na lang ay si Jesus. So sabi niya sa number 3, only Jesus. So yung mga bagay-bagay na yun ay hindi pala mahalaga. Diba? Yung ating sariling kaisipan o yung ating sariling emosyon o yung problema na meron tayo sa sitwasyon na yun, yun ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng konklusyon na only Jesus. Tanging si Jesus. So, ano ba yung ating spiritual state ngayon? Nasa saan tayo ngayon? Nandoon ba tayo sa spiritual state na punong-puno tayo ng fear? O punong-puno tayo ng confusion sa ating buhay? So, kung nandoon ka, kung ikaw yon, only Jesus. So, tanggalin mo yung mga bagay na yon. At ang itira mo na lang ay si Jesus. So, once na nagkaroon tayo ng maayos na spiritual state, sabi niya, sa pangatlo, so makikita natin kung ano nga ba yung kahalagahan ng transfiguration. So, ano ba yung kahalagahan ng transfiguration? So, sabi niya dito, para tayo ay makapag-focus kay Jesus. So, yung si Pedro, ang naging focus niya, si Moses, si Elijah, si Jesus, at yung sitwasyon na yon. Gusto niyang makapture yung moment na yon. Parang kagaya, di ba, nung mayroon ako nakitang video na mayroong isang nasusunog na van, tapos mayroong malapit dun sa van na yun, mayroong isang tao na gumagalaw. So naisip ko, kung nag-iisip yung mga tao na yon, malayo pa lang, buhay pa yung tao, pwede nilang kunin. Di ba? Pero, dahil mas nakafocus sila dun sa kanilang video, uy, yung tao doon, gumagalaw, buhay pa, tulungan nyo! Samantalang siya na may hawak ng video, hindi man lang kumilos at tumulong. Di ba? Nasaan yung focus natin? Minsan yung focus natin, nandoon sa mga hindi mahalagang bagay. So ako meron akong ganong klase ng ugali. Di ba? Kasi nung bata ako, curious ako sa mga bagay-bagay. So pag naglalaba si mama, nandun din ako, naglalaba din ako. Pag may inaayos si papa ng mga bike, mga radyo, nandun din ako, nagkalikot ako ng kung ano-ano. Pero dahil bata ako at makulit, sabi nila sa akin, umalis ka nga dyan, doon ka na lang sa labas, maglaro ka na lang doon. Mas lalong tumatagal yung trabaho kasi kung ano-anong ginagawa mo. Hanggang sa nagkaroon ako ng ugali na kapag may nagtatrabaho, tinitignan ko lang. Hinihintay ko sabihin sa akin na, "Uy, kunin mo nga to, gawin mo yan. Kaya ako nakatingin lang akong ganyan. Kasi alam ko na kapag ginalaw ko yun, papagalitan ako. Doon ka na lang sa labas, maglaro ka. Mas lalong tumatagal yung trabaho dahil sa'yo. Di ba? Kaya yung mga anak ninyo, kahit makulit sila, kahit magulo sila, kahit tumagal yung trabaho, kahit ulitin mo yung hugasan, kahit ulitin mo yung labahan, hayaan nyo silang kumilos dyan. Kasi, normal lang yun talaga, nagkakamali at magkakamali sila kasi bata sila. Pero turo nyo sa kanila kung paano yung tamang gawin. Ganito magkusot, ganito maghugas ng plato. Di ba? Ilagay mo doon, ilagay mo dyan. Di ba? So, yon. Diba? Kaya kayo, hugas kayong plato. Para pasamahin kayo sa YSS. Ibang mga bata, hindi na pinapasama kasi hindi nagugas ang plato.
Yung iba naman, may relihiyon na daw sila. Di ba? So, focus on Jesus. So, nangyari yon para makapag-focus tayo kay Jesus. Hindi dun sa mga hindi mahalagang bagay, kung hindi tanging kay Jesus. Yan. So, para baguhin yung ating kaisipan, to change our thoughts. Diba? Kasi ang iniisip natin na yung changes o yung pagbabago, kailangan baguhin mo to, kailangan baguhin mo yan, kailangan baguhin mo yon, kailangan baguhin mo. Hindi. Ang unang kailangang magbago sa atin ay yung kaisipan natin patungkol sa Diyos. Kaya nga sabi ko dun kanina sa number 1, sino ba si Jesus? Who is Jesus? Siya ay Diyos, siya ang Kristo, siya ay anak ng Diyos na buhay. So kailangan yun ay unang magbago sa ating buhay. Kasi bakit? Kasi pag nagbago yung mga bagay na yun, nagbago yung tingin natin kung sino si Jesus, di ba? Mas magkakaroon tayo ng confident o magkakaroon tayo ng trust sa tao na yon. Kung hindi mo ba kilala yung isang tao, sasama ka sa kanya? Di ba? Yung mga magulang doon sa Pardeco, noong una namin silang sinundo, sabi ko sa kanila, nagpaalam ba kayo? Oo, pinayagan ako. Maya-maya, dito na yung magulang. Sinusundo na sila. Diba? Kasi hindi naman kami kilala nung magulang. Wala silang tiwala sa amin. Pero nung nakita nila, yung mga anak namin, nag-aaral ng Korean, nag-aaral ng English, di ba? Pinicture-picturean pa nila. At syempre, siguro, shinare nila doon sa kanila mga kumare, ganito yung ginagawa nila doon. So, nagkaroon sila ng trust. So, kapag kilala natin ang Diyos, kapag alam natin kung sino siya at kung ano yung ginagawa niya sa ating buhay, di ba? Mas nagkakaroon tayo ng trust sa Kanya. So, next, sabi niya dito, and para gawin yung mission and evangelization. Ngayon, kaya ko nang gawin yung mga bagay na ito kasi alam ko na yung Diyos na lumikha ng langit at lupa ay nasa sa akin, nananahan sa aking puso. So ngayon, babaguhin ko na yung aking kaisipan, yung aking emosyon. Bakit? Kasi hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay only Jesus. So ngayon, ang buhay ko, ang direksyon, walang iba kung hindi mission and evangelization. So, yon. Next, conclusion. Only Jesus. Tama ba yun? Only Jesus. So, ang conclusion natin, only Jesus. Sabi niya dito sa verse 8, sabi niya, suddenly, when they look around, they no longer saw anyone with them except Jesus. So, nung tumingin sila sa kanilang paligid, wala na silang iba nakita kung hindi si Jesus. Tanging si Jesus. So, yung transfiguration o yung pagbabagong anyo ni Jesus, ito yung nagpapakita sa atin, di ba? Kung ano yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Kung ano yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay. So, sabi ko nga, pag gumawa tayo ng desisyon, lagi natin tanungin, why? Bakit ko ito ginagawa? Di ba? So maraming pagkakataon sa aking buhay, ang conclusion ko, kasi nung simula, pag tinanong ko yung aking sarili, bakit ko nga ba ito ginagawa? Ang tanga ko talaga. Kasi wag tatanungin ko kung bakit ko ito ginawa, wala naman ako may sagot. Wala naman talagang dahilan. Gusto mo lang talagang gawin, di ba? Ang tanga ko talaga. Yun yung conclusion. Diba? Pero kapag ang conclusion mo, ginagawa ko to para sa mission, evangelization, para only for Jesus. So may mga hindi perfect yung ating mga desisyon. May mga time nagkakamali tayo. Pero as long as alam mo kung bakit mo yun ginagawa, so madali kang babangon. Madali ka lang babangon o tatayo. Diba? So, sabi niya dito, so, yung transformation na ito, yung pagbabago sa ating buhay, sabi nga, wala namang permanenteng bagay dito sa mundo kung hindi yung change o yung pagbabago. Di ba? Yung change. So, meron ba dito, nung bata ka, ganyan kakalaki, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin kalaki? Di ba? Siguro naman, ganito ka nakalaki ngayon. Pero, nung bata ka, ganito ka kalaki, ngayon, ganito na. Di ba? So, kahit yung mga unano, nung baby sila, ganyan sila kalaki. Nung lumaki sila, ganyan na. Nagbago pa rin. Di ba?
O, tinubuan sila ng balbas, nagputi yung kanilang buhok, so merong nagbago sa kanilang buhay. So, yung walang permanenteng bagay dito sa mundo, kung hindi yung change o yung pagbabago. So, yung lakas na meron ka ngayon, darating yung time, mawawala na. So, dati hindi ako makarelate sa ganon. Sabi nila, buti ka pa, bata ka pa, malakas ka pa. Diba? So, pero ngayon, minsan nararamdaman ko, may mga pagkakataon na yung tuhod ko parang walang lakas. Di ba? So, parang walang lakas yung tuhod ko. Parang lumalakad ako sa hangin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos, pag bumuhat ka, kahit anong pwersa mo, hindi naman umaangat. Di ba? So, tumatanda na tayo. Diba? Meron mga bagay na hindi na natin kayang gawin. So, yun yung tinatawag na change. Pero dito, yung change na pinag-uusapan natin o yung pagbabago na pinag-uusapan natin ay yung pagbabago ng ating kaisipan patungkol kay Jesus. Kung sino nga ba si Jesus sa ating buhay. So, nawa ay magkakaroon tayo ng konklusyon ng si Jesus ay Diyos, ang Kristo, at ang anak ng Diyos na buhay. So, kagaya ni Pedro, yung pinahayag niya na Jesus is the Christ, the Son of the living God. At magkaroon tayo ng desire na ito ay hindi lang basta natin pahayag kung hindi ma-experience natin sa ating buhay. Nung time na pinahayag ito ni Pedro, pagkatapos nun, dinanay niya si Jesus ng 3 beses. Pero kailan niya naranasan o na-experience yung Jesus is the Christ, solution to all the problem? Nung time na mamamatay na siya, kinaumagahan. Di ba? So yung mga believers na nanalangin, Lord, gumawa kayo ng himala, palayain niyo si Pedro. Di ba? Yung mga believers, kabadong-kabado sila, punong-puno sila ng takot para sa buhay ni Pedro. Samantalang si Pedro, nandun siya sa kulungan, natutulog ng mahimbing. Sinipa pa siya ng anghel para lang magising. Pedro, gumising ka. Diba? Para lang magising siya, kailangan pa siyang sipain ng anghel. Sabi niya, tulog yung mga bantay, binuksan ko yung pinto, lumabas ka na. Diba? So naranasan niya yung na si Jesus ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng kanyang, kahit nakamatayan, wala siyang pakialam. Diba? So, let us enjoy the message na meron tayo ngayon, and let's pray. Panalangin tayo na God, allow us to enjoy this message, yung necessary change sa ating buhay. So let's pray together. Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan, at nawa Panginoon sa aming mga buhay, makita namin, magkaroon kami Panginoon ng focus kung ano po yung pinakamahalaga sa aming buhay. Walang iba kung hindi only Jesus, Father. And through this, allow us to do the mission na inihanda mo para sa amin. And through this, Father, allow us to have the confidence na yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay nasa sa aming puso, Diyos. And through this message, Father, allow us to go to every field and proclaim the gospel that will save, oh God, the power of the gospel na ni-revealed mo, Father, sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.